Hello? Hello po. Hi, magandang gabi. Magandang gabi din po. Kumusta po? Okay naman. You are on loudspeaker, tama? Opo, kanina. Handheld lang po. Okay. Okay. Not on headset, just handheld. Yes po. Hi, good evening. Nasa Pilipinas Good ka ba? evening din po. Yes po. Okay. Pilipinas lang po. Saan ka? Taga Quezon Province po. Saan dyan sa Quezon Province? Lucena City po. Lucena. Anong name mo? Grace. Kapangalan mo nanay ko, mabait ka ba? Sobra po. Niloloko lang. Sorry. Oh, Oh. parang tanga. Charot. Umpisang-umpisa no? Ilang taon na si Grace? 30 po. Yan. Yan. Taga Lucena. Lucena City. Yes po. Yan. Anong pinagkakaabalahan sa buhay ni Grace? Work from home po sa US based po ako. Debt settlement po yung account ko. Ano na? US based po yung work ko, tapos yung campaign ko po ay debt settlement, parang tagabayad po ng utang ng mga Amerikano po through bank. Debt settlement. Mhm. Okay. Gano'n ka nakatagal sa industriya niyan? Sa BPO po, mag 7 years na po, almost 7 years na po. Sa account mo ngayon, gano'n katagal ka na dyan? 3 years na po. 3 years. Mhm. Ayan. Tagabayad ka ng utang, kumbaga. Sa'yo, ikaw nag-aasikaso. Yes po, bali, taga-set lang po kami ng payment nila every month para hindi sila ma-overdue or mga ganun po. Ang tatamad naman ng iba dyan, no? Mangungutang Yan ka po na yung lang. nagagawa ng pera. Ipapaalala pa sa'yo na kailangan kang ano ba yan? O pwede bang humingi ng favor sa'yo, Grace? Yes po. Mhm. Pwede ka bang ibigay sa'yo yung account ko tapos bayaran niyo yung utang ko buwan-buwan? Kung pwede nga lang po. Ipapakisuyo ko lang. Baka pa pwedeng i-input mo lang paid monthly. Ganun. Hindi mo pwedeng gawin? Hindi po. Ano US ba yun? account lang po talaga kami. Ano ba? Wala na maitulong to si Grace. Anyways, ikaw ba may asawa ka na? Wala po. Pero single mom po ako. Okay. Mm-mm. Single mom. Yes. Ilang taon ni anak mo? 5 po. 5. Okay. Asan tatay niya? Namatay na po. Charing. Ang lalim ng Hindi, yun na galit po. Ha? Wala po. Walay na. Hindi na nagkaintindihan. Okay. Sige. Okay po. Start na po ba? Charing. Nag-start na tayo no ka ba? Gusto ko lang po talagang humingi ng advice or real talk po. Kasi marami na po kasi nagsasabi sa akin na dapat itigil ko na po. Nangalin. Actually po, may partner po ako. After po nung sa tatay po ng anak ko, nagka-partner po ako for magpa 5 years na po kami. Then nung last 2024 po, Holy Week, na huli ko po siya na actually po meron na po kaming problema na hindi na po kami nagkakaintindihan December, tapos nawalan siya ng trabaho, tapos namatayan pa po siya ng aso, so nagkasabay-sabay na po. So ang doon po siya kumukuha ng comfort sa ex niya po. So yun, nag-uusap sila. Teka lang, baka naman kasi aso nila yon. Hindi po, parang bago po kami, yun po yung last niya, bali na girlfriend. Tapos nag-uusap po sila. After po nun, Friday po yun, sa pagkalala ko Friday, tinatawagan ko po siya kasi ako pong tagagising sa kanya. Same po kami ng industry po, pero ibang company po. So hindi kayo magka-live-in? Ay, hindi din po. Okay. Wait lang. He lost a dog. Tapos nawalan po siya ng work. Nung time na yun, nagkasabay-sabay po. Tapos meron na din po kami misunderstanding. So doon po siya humuhugot ng comfort sa ibang babae. Question, gaano katagal ang pagitan
bago naging kayo after nila maghiwalay? 5 months po. Matagal din, no? Ganun po katagal. Tapos after po nun, Friday po, naginising ko siya. Nagulat po ako, but in another call siya. So, naisip na po ako na, ba't in another call to eh, sinabi ko po sa kanya na, ba't in another call ka? Ang sinagot niya sa akin ay, hindi tulog lang ako. Ganun. Oo nga, palabintang ka kasi. So sabi ko, ay kung kinder pa ako or daycare ako, maniniwala ako sa sagot mo. Hindi naman ako kinder, so matanda na ako. Paano in another call ka tas tulog ka lang? So ang mali ko naman doon, hindi ko kinuha yung messenger or tinignan kung totoo bang tulog lang or sinong tumawag, sino nag-message, ganun. Hinayaan ko lang po siya. After po na argument na yun, binlock niya na po ako sa lahat ng social media account niya. Teka lang muna, paano mo nalaman nakausap niya yung ex niya nun? Nung na po, nahuli ko na po siya ng Monday. Kasi Saturday po, bago mag-Easter Sunday, dinala niya po yung babae sa mismong bahay niya. So solo lang po siya sa bahay niya. Dinala niya ulit doon and then linggo niya hinatid. Tapos kinabukasan Monday, sa tropa niya tinanong ko kung kilala niya yung babaeng nagko-comment kasi nagla-live po sa TikTok. So may nagko-comment pong babae. Sabi ko, kilala mo ba itong babae na to? Sabi, oo, kilala ko yan. Kasi yung profile na yan ay yun yung ginagamit paglalaro sa Dota. So, na-confirm ko po na yung girl na po na yun. Yun yung ex niya? Tapos, yes po. Tapos, kahit pong nangyari yun, tinanggap ko po siya. Ang masama po nun, last, lang po, January 20, nahuli ko po siya ulit na nagloko po. Nagulat po ako kasi 'di ba niloko niya na po ako. So, same girl? Yeah, hindi na po. 'Di ba nung niloko niya na po ako, lahat na po ng access CCTV, Messenger and all social media na sa akin na po kasi hindi na po pwedeng maging maluwag pa din po ako na niloko na po ako. So, nung nagulat po ako, pag-check ko ng block sa account niya, may naka-block na girl. So, nagduda na po ako, bakit to naka-block? Anong reason? So, itong, dahil NBI po ako, charing, inimbestigahan ko na po yung babae. Sabi ko, bakit ka naka-block dito? Anong reason? Sabi, may nag-chat daw po sa kanya. Ang pangalan ay, yun, hindi ko na po babanggitin. So, sinabi ko, patingin nga nung account na nag-chat sa'yo. So, nakita ko po, dami account po nung partner ko po. So, doon na po, sabi ko, grabe kasi kahit tinanggap ko na, so kanalimutan ko po yung nangyari na yun. Nagawa niya po akong lokohin pa ulit. So, parang bigay lang po ako ng second chance para gawin niya din po ulit sa akin yun. Nalulukohin na naman niya ako. Tapos, nanggagaslight pa siya na presyo nape-pressure daw siya, tapos may mga gusto daw siyang gawin na hindi na daw niya nagagawa pag magkasama kami. Pero sa tuwing lalabas po siya, lagi siya punta tayo sa ganito, sumama ka, magkasama tayo. Pero ang reason niya po, nire-reason out niya, gusto niya na magsolo sa buhay. So bakit niya pa po pinaabot ng halos 5 years kung gusto niya na po palang magsolo? Di ko alam. Ba't natanong mo ako? Ano number tawagan mo? Opo. Tapos marami na po nagsasabi na matagal na namin sinabi sa'yo na yung una pa lang na pag-cheat dapat hindi mo na tinanggap kasi sobrang pagbabastos na yun na dinalasan niya sa mismong bahay niya. Tapos yun lang po. Tapos ngayon po, nagkakausap-usap kami. Ang sa akin naman po ay ayoko pa po talagang magbigay ng chance. Kaso yung anak ko po ba, kasi siya yan po yung kinalakihan ng anak ko. Kasi naghiwalay po kami nung partner ko ay kaka 1 year lang po ng anak ko. Tapos bali lumaki yung anak ko na siya po yung nakikilalang father po ba. Doon ako naapektuhan kasi nung nag-aaway kami, narinig yung anak ko. So minessage siya po ng anak ko na huwag mong ilan taon na ba yung anak mo? Balik, actually po, magsi-6 na po siya. 6 na po siya last year, ganun.
Okay. Tapos may message po niya na wag mo nga hayaan na maghiwalay kayo, mahal na mahal ko kayo. Doon po ako na parang naapektuhan po lagi yung anak ko pag tuwing may mangyayari pong ganun. Pero ano pa po ba, tawag nito, reasonably pa po ba na magbibigay pa ako ng chance or talagang kailangan kalimutan ko na siya para hindi pa ulit-ulit ko nararanasan yung cycle na ganito? Yun po yung question ko. Oh. Bakit? Nakikipagbalikan ba siya sa'yo? Opo, napunta po siya sa bahay tapos gusto niya pong ayusin daw kasi Kailan siya huli nagpunta sa'yo? last Saturday lang po. Anong oras siya nagpunta sa'yo? Gabi po. Anong oras sa gabi? Siguro mga 9 po. Pumasok ng pintuan mo, kumatok o paano? Pumasok po kasi hindi ko po kasi pag may mga ganyung problem po, hindi ko siya pinapaalam sa magulang ko. Sa magulang niya, pinapaalam ko po kasi pagdating po sa mama niya, syempre hindi po magde-judge ng ganun kasi anak po nila yun eh. Teka lang. Pagdating po sa magulang ko, Teka lang, may tinatanong ako. Wait lang, hindi ko sinabi. Pinuntahan ka niya ng Sabado. Usap kayo? Opo, nag-usap, nag-explain siya lahat. Bakit niya nagawa. Sa kayo nag-usap? Yun, sa baba po, ng bahay namin sa may salas. Talaga. At parang may wala. Yung tanong niyo po. Di pa naman ako ganun karupok, Charing. Usap lang. Usap lang po. Hindi ka nag-kiss. To be honest po. Hindi, magsinungaling ka para mamura kita. Dali, magsinungaling kayo. To be honest po, habang nag-uusap kami, yun, may Ano? Habang nag-uusap, pwede yun, pagkatapos mag-usap, yun, bumigay na naman si ate girl. Sabi mo, hindi ka marupok. Ano yan? Yung nga po. Nagtalik kayo. Yun po problema ko. Saan niya ginawa? Sa alas? Ha? Secret. Saan niyo ginawa? Meron po kasi isang sariling room sa bahay namin. Sa kamalig. Ano kamalig? Kung kamalig yung kubo-kubo. Bahay ng aso. Ano ba yung kamalig ano ba ang kamalig? Ano ba English na kamalig? Ano ang kamalig? Para po sa amin yung kamalig parang kubo-kubo po. Ganun. Parang imbakan ng palay. Ganun yan, di ba? Opo, ganun. Parang bahay ng aso, ganun. Hindi naman, ang kamalig parang warehouse na maliit. Parang ganun. Diba? Rice granary. Parang ganun eh. Okay. Nung Sabado, which is like around 3 days ago, tama? Yes po. Nung nahuli ko siya. Bago ko din siya mahuli. Ganun. Ano tanong mo sa akin? Kung reasonable pa po bang magbigay ng pagkakataon na naman po palagay ulit? Teka lang, palagay mo ba nagtutugma yung tanong mo doon sa ginawa niyo ng Sabado? Hindi ka magsabi sa akin. Hindi po. Pero kahit naman po may ganun. Hindi ko pa po siya hindi pa pwedeng walang bilang yon because the guy will only interpret it one way. The fact na pumapayag ka, nag-iinarte ka na lang. Tama po. Pero pumapayag ka eh. ano po? Ano yun? Pumayag ka tapos wala lang yon? Nagtatanong ka kung dapat mabigyan ng chance? Wala eh, ba't binaba yung panty mo? Opo, pero kahit po may ganun nangyari, ay hanggang ngayon po, hindi pa din po kami, hindi na kami okay na po. Oo nga, pero the fact na pumayag ka, ibig sabihin, binigyan mo na ng chance. Hindi ba yun yun? Nadala na lang din po. Nadala na lang at nag-inom, ganun. Nagkainuman.
Marami po nagsasabi sa akin na, sige, babatukan kita pag bumalik ka pa dyan. Kasi ilang beses na po. 2 beses na. Ito po. Anong tanong mo? Sabi, hindi niya na ako kinausap. Anong tanong mo? Yun po, kung ano po, na okay pa po ba na magkasama pa ulit? Tapos, pinukonsider ko po kasi yung baby ko din po eh. Aside po sa No. katangahan ko. Yung anak mo, ilan anak mo? Isa po. Yung anak mo should not, your son or daughter? Saan po? Your son is a factor but your son couldn't be the main reason. Ang ganito naguguluhan ako because if I tell you tonight na tigilan mo na and yet you have the same reason. Sabihin ko sa'yo ngayong gabi, huwag mo nang bigyan ng chance kasi according sa'yo, ikaw naman yung lagi niya niloloko. Tama? Opo, ako Pero lang din po lagi kung ang tanong mo ay kung bibigyan mo ba ng chance at sasabihin ko sa'yo na wag na dahil well, that's the only logical way to give you advice. Wag na kasi niloloko ka eh. Opo. Di ba? Hindi naman yun ang unang beses. Tama? Yes po. Pero kung pag Ilang sinabi ko beses yun na po. sa'yo at na magiging sagot mo sa akin ay kasi po yung anak ko siya kinikilalang tatay tsaka marupok po ako eh. Ano papayo ko sa'yo? Ha? Hindi ko din po alam. Naguguluhan po ako sa Exactly my sarili ko. point. I mean, you have to cut every benefits and every connection, every kung ano man yung meron kayong dalawa para maitanong mo yung tanong na yan. Hindi po pwedeng nagtatali kayo kada Sabado tapos magtatanong ka pagdating ng Martes. Hindi lang po kada Sabado. Hindi lang po kada Sabado, Papa Jackson. Yun lang po. Yun lang pong araw na yun. Kasi hindi po kami lagi nagkikita. O, di kada magkikita kayo? Hindi na po. Simula po nun, hindi na nagkikita ulit. Hindi na din po na kami nag-uusap. Ate, 3 araw pala nakakaraan nun. Hindi na po. Opo, hindi na po talaga. Yeah, but After my po point ng is, Saturday na yun. but my point is, it's just 3 days ago. It's very fresh. Oy, fresh. Nakarinig ng fresh. Pero yung nasa isip ko po ay ayoko na po talaga. Pero yung puso ko yung nag-ano na bibigyan pa ulit. Ganon, di nalilito po kung anong ano. Well, Kaya ganito po ako tumawag sa inyo kung anong mas magandang gawin. Let's ako kilala niyo naman ako. Hindi man ako plastic kahit kailan. Ha? Apo, gusto ko po real talk. Yan. Kailan beses kayo niloko? 2 beses, tama? Yun ang nahuli mo, tama? Opo. Yun, at least yun nakwento mo twice na one is the ex-girlfriend, the second is another girl. Tama, mali? Opo, hindi lang po one. Marami. Okay. So this time na panloloko. Nung una kanya niloko, malamang ang tanong mo rin kung papatawarin mo o hindi. Tama? Pero Hindi na po ako nagtanong nun kasi first pa lang po. Imposible yan. Ano, likas kang bobo, ganon? Imposible. Aray. Imposible na hindi ka nag-contemplate kung iiwanan mo siya ng unang panloloko sa'yo. Imposible yon. Otherwise, ang mangmang mo naman. Pero wag ka, pinatawad mo. Second time, nahuli mo, ganun ulit. Tama, babaan. Nabalikan ko siya. Pero wag ka, pinatawad mo ulit. Hanggang sa paulit-ulit. Pinatawad mo ulit. Kaya kayo ulit eh. Kaya nga Hindi naloko. po kami ulit. No, may point. Kaya nga naloko kanya nitong huli eh. Opo. Diba kasi nagbabalikan kayo. Opo. Because you go back to him. Now, if I tell you tonight na kalimutan mo na yan, ano magiging point nito? Pabalikan mo lang din kasi ang katwiran mo, kasi po siya nakikilalang dati ng anak ko eh. So, anong point? Ha? Kung ano po, kasi ang iniisip ko po, kung para naman po sa akin, kaya ko na po talaga na ako na lang po. Hindi mo kaming kaya. dalawa na lang. Hindi mo kaya. I can prove that to you. Well, umaasa kong sana kaya mo. But according to you, hindi mo kaya. Opo. Gusto ko patunayan ko sa'yo? Opo. Okay. Madali akong kausap. Wait lang. Sabado, nagkita kayo. Before Saturday, kailan mo siya nahuli?
Wednesday po. See? Tapos after ng Wednesday, Saturday na po ulit. Wait lang. Wednesday nahuli mo. Yung pangalawang girl sa kwento mo yun ha, iba pa yung ex niya nakausap niya. Na pinuntahan niya ng Sabado, inuwi niya ng Linggo. Tama? Nakikinig ako maayos. Yes po. See? Wednesday, nahuli mo niloko, nalaman mo niloloko ka niya. Saturday, pinuntahan ka niya. Anong araw ngayon? Martes. Martes. Wednesday na po. Pamiyerkules na. 3 days later, nagtatanong ka kung talagang aayaw ka na o hindi. Opo. Hindi ba dapat, hindi mo na ako kailangan? Ang daming beses na eh. Do you need someone to tell you na tama na? Opo. No. Gusto ko po talagang No, yung you don't. Alam mo may yun. real talk na hello, gising na gano'n. No, I don't agree with you. Hindi ako naniniwala na kailangan mo ako para ma-realize mo dapat na dapat matagal mo nang tinigilan yan. But you are your own, you are your own kontrabida. Bakit? Alam mong dapat mo nang tigilan yan kasi alam mong wawalang yain ka, but you have your own catalyst. Ay, you have your own, ano ba yung tawag doon? Ano ba yun? Kalimutan ko tuloy. Not catalyst. Basta yun. Oo. Ikaw din ang kumukontra ng sarili mo by saying, siya na yung kinikilala ng anak ko eh. Opo, tama po. Ano nga sabihin ko sa'yo kung sabihin mo sa akin yan? Nahati po talaga utak ko, Papa Jackson. No. Kaya, yun po. Ganito. Po sabi ko, Kaya kita ganito ko usapin ngayon. Grace. Kasi, Opo. hindi ako naniniwala na pag sinabi ko sa'yo hiwalayan mo na yan at umuo ka sa akin, talagang gagawin mo. Pareho na po kayo ng sinabi ng best friend ko. Because all signs point to one direction. Hindi ako naniniwala na kahit sabihin ko sa'yo hiwalayan mo na yan, oo ka lang sa akin, pero hindi kayo maghihiwalay. Why do I say this? Because I guess one of two things is true. Number one, sanay ka na sa pain. Pangalawa, hindi pa sapat yung pain para magising ka. Isa lang sa dalawang yon. Isa lang sa dalawang yon. Sanay na din po, kakatanggap. Eh, anong pong gawin niya ay tinatanggap ko lang ng paulit-ulit. Pakinggan mo yung sarili mo. Look at you. You are almost proud that you can forgive him. Ano pong dapat kong gawin, Papa Jackson? Well, para matigil na yung katangahan ko. Well, I will not tell you na makipag-iwalay. That has to be the byproduct of knowing your worth. The only time that you're going to get rid of something or someone that's hurting you is to know your value. Hindi mo alam yung value mo, napaka-cheap mo eh. Pabigay ka masyado eh. Ito po yan. Malandi ka, sagad yung landi mo eh. Wednesday, nahuli mo. Tignan mo, Wednesday. Diba? Wednesday, nahuli mo may babae. Mano man lang, Saturday nagkita kayo, hindi ka nagpahubad ng panty. Mano man lang. Pinigilan mo muna para man lang kahit paano may bargaining chip ka kasi gusto pala niya yun sa'yo. Mano man lang. Ganyan po ako katanga sa kanya. Hindi, ganun ka kalandi. Anong katanga? Yun. Because you don't know your value. You do not know your worth. Opo. Tunay po yan. Tingnan mo. Basta na lang ako tanggap na Yeah, tanggap. there you go. Listen to yourself. You are almost proud. You're almost proud. Opo, pero pinapatay ako ng mental health ko every day. No, you are almost proud. Hindi ko po alam anong gagawin, Papa Jackson, para ko mawala or mawala dito sa relasyon na ganito. Ha? Hindi ko po alam kung paano ko mawala. Kasi mahal ko po yung tao, tapos
Yun nga po, kahit paulit-ulit na niloloko ay hindi ko pa alam ano pong nangyayari sa akin. Kailangan ko po sa sigurong untog. Para maintindihan yung mga nangyayari. Papa Jackson, Hmm. mahimik na po kayo. You're almost proud of what you're doing. Ano pong first step na gagawin? Magkakat ng ties na po sa lahat? Well, I don't know what's the first step. I just know. Kahit sa kakat ko na din No, sa... that's not my point. This will only happen if you know your worth. Yeah. Nakako na naman siya ngayon na magbabago, aayusin. It will Na only last happen na if daw. you know your worth. You don't know your worth. You're practically tolerating the guy. You're practically enabling him to keep on hurting you. Nakakapagtaka Wednesday mo nahuli, Saturday nagtalig kayo. Hindi mo kayang pigilan sarili mo kahit doon man lang. Kasi nga, hindi mo alam value mo. Opo, yun po talaga mali ko. Sa lahat po ng relasyon ko, ganun. Ay, narinig mo sarili mo? Yes po. Listen to yourself. Ulitin ko ha. Alam mo, hindi ko alam kung nagigets mo ako. You are almost proud of your stupidity. That's wrong. You are almost proud. Naiintindihan mo ba? Opo. Ha? Yes po. Nagigets mo ba yung point? Opo. You are almost proud of your stupidity. Bakit parang proud ka pa? Tingnan mo ha. Kinakausap ko na, anong sagot mo? Opo, ganun talaga ako eh. Kahit sa ex ka na problema ko, bakit tinasagot mo sa akin? Bakit parang gusto mong iyabang sa amin? Nakaka-proud yan? Hindi po. Ha? Hindi po. Hindi po alam, Papa Jack. Di ko na po talaga alam anong gagawin. Kaya po ako nag-message sa inyo. Yun po yung totoo. Kaya nag-message po ako sa inyo. Kasi di Well, ko know na your po worth. alam. Know your worth. Doon lang ako. Tonight, titigil ako doon. Because when you know your worth, you know exactly what to, di ba? What to tolerate. Madaling ma-realize yun pag alam mo yung value mo. Thank you po. Sobrang thank you po. Anong na-realize mo? Na hindi basta-bastang ang babaguhin po yung cycle ng buhay na hindi porket ganun ka dati, ganun pa din ikaw ngayon. Ganun. Saan mo hinugot yan? Ano yan? Ano yan? Ibig ko po sabihin na kung gaano ako katanga dati, dapat hindi ko na siya ginagawa ngayon. Kailan? Bukas na lang? Dapat natuto na ako nung una pa lang. Hindi ko alam kung ano may reaction ko. Mag-iiyak ba ako? Magkatawa? Alam mo kung ano pinakamahirap gawin sa akin? Apo. Guluhin ako. At nagugulo mo ako. Alam mo ba ang hirap kong guluhin? O, di ba nagugulo din po kita?
Nagagawa mo akong guluhin. Naiirita ako sa ganito, ha? O, di ba po nagugulo kita? Ganun kagulo po yung buhay ko. Kaya Bakit mo ako damay-damay na to. nagagawang guluhin? Hindi yan ang... Ano ba yung sabi mo? Ano na-realize mo? Ulitin natin. Yun po. Nare-realize ko po na huwag bumigay. Huwag bumigay agad. Lasing ka ba? Hindi po. Habang nag-usap po tayo, nagtatrabaho ako. Yung ano po na kailangang anuhin ko yung halaga ko. Hindi basta-bastang bumigay na lang ng ganun-ganun na lang. Dapat isipin ko din yung sarili ko. Ganun po. Hello po. Iniisip ko yung na-realize. Alam mo, nag-iiyak ako. Pero pag naimik ka, nagtatawa na naman ako. Iniisip ko yung na-realize mo. Ano ba yung na-realize mo? Bakit ako naguguluhan? Yun nga po, yung sinabi nyo, dapat anuhin ko yung worth ko. Yan. Para hindi ako. Yun po. Oh, Sinabi ko po yun. Di ka po nakikinig. Hindi nakikinig ako. Sinabi mo, pero yung dinugtong mo, gumulo. Ano gumulo po? Hindi po. Yun po talaga. Kailangan ko nang unahin yung self-worth, tapos mahalin ko yung sarili ko. Ganun. Na hindi ko iaasa yung sarili ko sa ibang tao. Ha? Tiyan mo gumulo. Anong iasa sa ibang tao? Saan ang galing yun? Yung ko po kasi, kaya siguro ganyan ako kasi para bang, for example po, nasanay na ako sa isang tao. Parang inaasa ko na po yung sarili ko na parang dinedepende ko na lang po na paano pag nawala itong tao na to, paano ako? Yan, yung pala ikaw lugan na. Gets ko. Hindi ka po talaga nakikinig. Sobra ka naman. Tawa ka lang po ng tawa. Hindi. Alam ba tayo tatawa? Kasi alam ko, nababalikan mo siya. Hindi po. Okay. Hindi na po. Okay. Yes. Nag-cut na po talaga ako ng ties kasi sabi niya po, nagpa-promise po siya na magbabago na po. Last na daw po yun. Sabi ko sa kanya, kung talagang gusto mong magbago, ikaw na lang sa sarili mo. Okay. Hindi mo na ako kailangan. Alam mo, Grace, this time, I would love to be wrong. Mas mamatamisin ko na maging mali ako kasi naniniwala ako magbabalikan kayo. Sana mali talaga ako. Opo. Mali ka po. Okay. Yes. Okay ako doon. Opo. Sinabi ko na po yun kasi na po eh. Pero nung una po, sabi ko, pagbibigyan niya po ako ng assurance na hindi na talaga aside sa mga empty na aray, sakit sa tenga ng mga tao niyo po. Oo nga po, nung una po, nung Saturday na nag-usap kami, pero after po nung Saturday na yun, kinat ko na po talaga. Sabi ko hindi na po. Kasi puro promise lang din po eh, yung binigay. Nag-goodbye sex lang sila. Nung Saturday po yun nausap, pero after po nung usap ng Saturday na yun, hindi na po talaga. Sinabi ko na magbabago. Siya na lang po mag-isa. So, ba't Hindi na po niya ako nagtalik pa kailangan. kayo? Goodbye bembang, ganon? Oo, ganun. Closure. Closure yun. Yun na yung bagong closure ngayon. Tigilan niyo ako, anong closure dyan? Closure. Yun na po yung bagong closure. Sa mga malalandi lang yan, malandi ka ba? Sakta lang. Mga kachipan niyo, goodbye. Pauso ninyo mga kachipan. Yun na po yung usong closure ngayon. Kachipan ninyo yan, tigilan nyo nga Sabi yan. yung nag-viral na... No. Huwag niyo pausuhin ng katangahan sa show ko. Huwag niyo akong bigyan ng katangahan dito. Kababuhan niyo ng mga tao nagpauso yan. Yun po. Yun lang po. Kailangan niyo magtalik pag nabuntis ka pala, paano yun? Ay, hindi po yun mangyayari. Hindi po. Safe po. Okay. Okay. Okay, gets. Sigurado po ako dyan. Okay naman. Apo. Thank you po. Dami ko po natutunan sa sinabi niyo. No. You will have to update me soon. Kailangan mo akong update. Diba? Tonight, ganito Apo.
One of two things is true tonight. Now, listen carefully. Ready? Ready? Yes po. Yes po. One of two things is true tonight. Number one is that sanay ka na sa pain. And number two, the pain is not yet enough. One of two things. Kulang pa po ba yun? I don't know with you. Nakasalalay sa iyan. If I am wrong, I'll be proud to be wrong tonight. If I am wrong, I will be so proud na mali ako because finally you have saved yourself, diba, from a potential lifelong pain. Alam mo, From all the pain. Grace, ganito, Opo. tayo naman ang nag-i-screening sa buhay natin kung sino man nanakit sa atin o hindi. Minsan meron tayong drama sa buhay na nag-iiyak tayo, bakit laging ginagawa sa atin, inuulit-ulit tayong saktan. Pero ang totoo niya, kontrolado natin yan eh. Opo. Yes, that's Yun po yung sabi ni Tony. Say! Di ka nakikinig. Nakikinig po. Listen carefully, I'm telling you something. Apo. Sorry po. Sa buhay natin, hindi minsan, madalas, drama lang natin yung bakit ganon, paulit-ulit akong sinasaktan, niloloko. Pero ang totoo niyan, kontrolado natin kung hanggang kailan tayo maluloko na maluloko. Kontrolado natin yon. If it happens more than once or twice, we already allowed it to happen. Iba yung biktima ka kasi hindi mo alam na naloko ka. Iba yung hinayaan mo ng hinayaan and you gave the guy a free pass to keep on cheating on you. Magkaiba yung dalawang yun. Those are two different things. Tama po kayo. I will not Thank you advise po you. talaga, Alam, Papa Jackson. I will not advise you tonight kung makipag-iwalay ka, magbalikan kayo, bigyan mo siya ng chance. I don't think that should be my advice. My advice to you is know your worth. It will start from there. Knowing what you deserve will give you clarity of decisions. Okay? Yes po. Thank you so much po. Kaya mo yan, ha? Know your Opo, worth. thank you po. Salamat. Yes po. Thank you po.